What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, meron po tayong itatakil ngayon, no? Actually, hindi siya nakakatuwa talaga as in, no? Nakakainis po talaga siya, no? Yun po yung pinakamagandang term na sabihin ko, no? So, nakaka-trigger to guys. So, sa mga, I think, huwag niyo panoorin to, yun na masabi ko. Pero nakaka-trigger to. Talagang nakita ko to sa mga page, sa mga pina-follow natin mga page, no? Sa mga groups po, no? Yan, nakita rin natin, kinonfirm din natin na syempre si Miss O, ito kay Miss O po yung papanoorin natin guys, no? Ito tiyanan maigi kasi baka meron tayong mga na-miss na mga details about po dun, no? So this is about a DJ, no? Radio DJ, no? Promoting cyberbullying towards SB19, no? So guys warning ako na kayo, medyo nakaka-trigger po talaga to, no? Kasi itong papanoorin natin, no? Diba? So ayun lang naman para sa akin guys, hindi mo dapat mag-compare Hindi, sige tara, panoorin na lang natin to. Yun na lang pinaka the best way na. Let's go. Let's go. Radio DJ and fan of a girl group on leave after promoting cyberbullying towards SB19. Dito pa lang sa caption, di ba? Sa caption pa lang guys, nakita niyo naman, Miss O is a solid 18 talaga as in a SB19 fan, no? And then hindi niya kailangan banggitin po talaga yung Bini, no, 'di ba? Syempre in respect po sa Bini, 'di ba? Pero itong DJ na to, hindi ko malaman kung bakit. Ito yung hirap sa mga mga casual fans. I think itong DJ ito casual fan po talaga ito, or baka solid, hindi na alam Kasi kung nandun naman kayo nakapaloob sa fandom na yon, alam niyo yung mga do's and don'ts. I think casual fan po itong DJ na to. 18 has been on lockdown since February, which meant no bardagulan, no patola sa mga shades and bash, and concentrate on SB19 single release, ticket selling, and the whole simula at wakas era. In short, nagtimpi talaga ang 18. However, after the news of the sold-out ticket selling, nakahinga ang lahat ng maluwag, and of course, we are celebrating for this milestone, pero may umepal. Isang Bini fan na nagngangalang DJ Airfunk na radio DJ pala ng radyo natin Kalbayog. Yan binanggit na ni Miss O dito syempre kasi yan nakalagay naman dito sa caption pero hindi niya nilagay sa kanyang sa title na sa caption. Hindi niya binanggit mismo yung Bini in respect syempre sa Bini, no. So nakalagay dito guys, DJ Airfunk isa radyo natin Kalbayog, radio Kalbayog pa. Ang dami kong kilala sa Kalbayog. Mabait ng mga tao diyan. Ano ba naman yan? Ba't ka naman ganyan, sir? Nasira mo pangalan ng Kalbayog. Okay. Radio Jock, event host, and proud Bloom, Bini fan, promoting local talents and Bini's global rise with infectious energy. Ang sabi pa nito, take note, ginawa nilang test group ang Bini kung makaka-sold out ba or kung how much ang tickets. Ilang days ba na sold out, pinag-aralan nila ng Ginawa nilang test group ang Bini. Okay, sige. Kung makaka-sold out ba? Kung how much ba ang tickets? Ilang days ba sold out? Pinag-aralan nila ng matagal na panahon. No rush, how to easily pull down the girls. Baka hindi nyo yan napansin. No rush, how to easily pull down the girls. Baka hindi nyo yan napapansin. So, pinapalabas niya dito. Pinapalabas niya rito, guys, no? Na parang inalam daw muna ng SB19, na management ng SB19, no, which is 1Z Entertainment, yung galawan, no, kung paano ba ang galawan para sa paggagawa ka ng concert sa Philippine Arena. Kasi malaki yun malakihan yun pinaparating niya rin dito na kumbaga pinauna lang muna daw nila ang Bini or yung mag-concert ang Bini ron para malaman nila yung mga strategies na pwede nilang gawin, mga do's and don'ts, like ano bang mga dapat gawin, pwede na rin sa regarding sa sa ticket selling, yan yung presyo ba, ma-sold out ba kung ganito yung presyo, no? So for me, hindi natin alam guys, hindi natin alam, no? So bakit siya magsasalita ng ganyan, no? Ang mahirap pa dito guys, no, talagang alam mo yon, I know you are a supporter of Bini, solid supporter na Bini. Ako guys, I'm a solid supporter of P-pop groups po talaga. I'm a solid supporter of SB19, Bini, lahat po guys, lahat po ng P-pop groups all over the Philippines guys. Alam niyo yan, check niyo po yung channel ko. Halos lahat po ng P-pop groups sinusuportahan ko. Pero never po ako gumawa ng isang content na alam kong makaka-harm po ito sa another group, no, or kung sasabihin ko man to is in a good way, no. Pero siya kasi talaga is trigger warning po talaga, as in sobrang walang walang pakundangan yun nakakainis di ba? Alam mo yung feeling na mapayapa although na meron, pero
okay naman eh, pero pinapagulo niya eh. Ayun yung mahirap eh, no? So, ang sa akin lang sana, no? Sana tumahimik na lang siya, no? Kung solid Beanie fan siya, no? Sana tumahimik na lang siya. Hayaan na lang niya sana yung mga bagay-bagay na mismong makapansin, no? Like yung ibang mga tao, mga fans. Pero siya kasi may pangalan na siya, kumbaga, mas malakas yung boses niya, no? Diba? So, alam mo yun, mas nakakaano siya, mas nakaka-trigger po siya. Lalo na pag isang sikat na personal. I don't know guys kung super sikat si DJ Airfang ka, pero alam mo yun, I think sikat siya sa Kalbayog, pero kasi personally hindi ko siya kilala, or kahit hindi ko siya kilala talaga guys, as in, no, si DJ Airfang, no? Pero kung kilala man siya, no, yun kasi mahirap guys, pag kilala kayo yung personality, talagang pag gumawa kayo ng isang bagay na ganito, is talagang, ano siya, madali siyang kumalat, no, even though na alam natin na hindi dapat natin i-spread, no. Pansinin niyo guys, pag normal na tao lang yan, no, walang pangalan, pag nagbanggit ng mga ganto-ganto yan, hindi siya ganun kadali kumalat, no. Pero pag yung ganyan, isa kang, although na, kahit sabihin natin mga mid-level personality na yung kasikatan mo, no, madali siyang umano talaga mag-boom kung anong sasabihin mo. And aside from this post, ay napakarami pa, which are... Ay, ang dami nga. Ang dami nga. Normal na mag-celebrate sila kasi yan naman ang main goal nila, ang malamangan ang Beanie. Gagawin ng lahat ng strategies para lang ma-pull down ng girls. Hindi naman masisira ang career ng 8. In fact, mas lalo pang lumalim ang pagmamahal ng Bloom sa Beanie dahil sa resiliency nito, no? Ang mahirap lang dito guys, dinadrag niya pababa yung pangalan ng fandom na Blooms. Yun lang po yung pinakamahirap dito. Although na alam natin yung Blooms po talaga, hindi nila ito-tolerate yung mga ganyang klaseng behavior, no, di ba? I think he is a casual fan. Ayun, masabi ko casual fan siya, or sabihin natin, di ba? I think he is a casual fan eh. Kasi kung super duper mega ultra fan ka ng Beanie, magiging aware ka sa mga do's and don'ts eh. Kasi sobrang ano po talaga ngayon nung ano ng mga fandom wars talaga. Grabe fandom wars, alam mo na, 'di ba? Pag dumating sa ganun, mahirap pigilan, 'di ba? As in, no? Kaya pinipigilan as much as possible ng mga admin po talaga, no. So bakit kasi ngayon lang sila nag-Philippine Arena? Dapat noon pa. At bakit ginawa nilang mura ang pricing? Kasi nakita nila na natagalan ang pag-sold out dahil mahal ang tickets. Ginawa nilang reference ang Beanie para din malamangan nila, ginawang pa-in to see pros and cons, no? Kasi strategy naman yan guys. Hindi natin alam kung talagang ginawa ng SB19 or ng 1C Entertainment yung ganong klaseng bagay, no, para malamangan ng Beanie. Hindi natin masabi guys, hindi natin masabi. Kanya-kanya namang diskarte yan guys, no. Pero for me, ganyan ang business po talaga. Pero hindi ko sinasabi po guys na ganun talaga ang ginawa ng 1C Entertainment, tulad ng sinabi niya, no. For me lang, this is just my own opinion, no. Ang business po talagang ganyan na yan. It's a competition, no. Pero alam mo yun, magkaibigan sila, no. So kahit may mangyaring gantong bagay, wala lang, goods lang, walang masama, okay lang sa kanila kasi alam nila eh, malawak ang pag-iisip nila eh, alam nila na it's a competition talaga since this is a business po talaga, no. Pag business po talaga, hindi pwedeng hindi pwedeng lagi kayong pantay, hindi pwedeng ganun guys. Pag business, lagi talaga may umaangat at may umaangat, no. So alam nila guys na this is a healthy or friendly na lang siya, healthy competition lang po siya guys, no. Tingnan nyo, SB19 nagigess po sa mga ng ABS-CBN. Alam niyo naman SB19, di ba, ang Beanie handle sila ng ABS-CBN, di ba? Pero ang SB19 nagigess po sa ABS-CBN guys, and at the same time yung Beanie pinapahintulutan po ng SB19 ng ABS-CBN na mga collab po ang SB19, no. Di ba alam niyo yun? Yung 1Z Entertainment pinapahintulutan na makipag-collab ang SB19 sa Beanie, di ba? So healthy competition lang siya eh. Kumbaga tulungan lang siya, no. So yung makita ka ng mga ganito, ewan ko, pangit mo yung term, pero BO. sorry. During fan wars, inciting hates, and... Hindi na ito Price. Talagang gusto nilang i-pull down ng Beanie sa hindi nga nila pina-pull down kasi healthy competition nga! Sa magitan ng pagdapat ng mga bagay na nagawa ng Beanie, the thing we can do is focus sa pag-support sa girls. Kasi kung talagang gagalaw ang buong pera ng Blooms, sobrang dami natin, no? Wala din silang magagawa, no? Kasi wala naman kasi talaga, no? Price nga eh, tulungan nga yan, no? O hayaan nyo na kasi, ewan ko sa'yo, bahala ka sa
for promoting cyberbullying against SB19. And since sobra na talaga at marami na ding oras ang 18, ay heto, sinugod ang official Facebook page ng Radyo Natin. For me guys mas lalo matitrigger po mas lalo masisira po ang fandom sa ginagawa niya, no? I mean, ang P-pop community sa ginagawa niya, no? Imbis na, ito na guys, unti-unti na nagsasabayan sinimulan ng SB19, sumunod ang BINI, and then may mga nagsusunuran na guys talaga as in ang healthy na po guys nakikita mo yung mga collaborations, nakikita mo yung mga interactions, pero pag yung may mga ganitong klaseng mga bagay na sumusulpot bigla, ito yung nakaka-trigger po talaga, ito yung nagpapasira po sa P-pop Rise. Hindi siya P-pop Rise P-pop fall po talaga siya, no? Natin Kalbayog. Marami ang nagkomento sa kanya mismong video at nag-private message citing his unethical acts and unprofessionalism. Ang kasi dito guys, hindi na alam baka sinasabi niya lang to para syempre pag-usapan siya, para alam mo yon yung tawag dito, yung attention, di ba? Alam niyo na, meron mga ibang mga personality talaga na gusto nilang sumikat through hate. May mga ganun Syempre kikita sila, marami po kayong makukuha dyan, as in like, syempre yung kunyari pag susuporta, I mean yung magi-stream sila palagi para mabantayan yung yung mga sasabihin niya, like manonood sila, and then hindi alam ng iba guys kung may kita siya diyan. Every view na ginagawa niyo, every click nyo ng stream niya, kumikita po sila diyan, no? So hindi alam kung marketing strategy to, no? Pero kung marketing strategy man to, nakakainis. Nag-post naman ang nasabing radio station, but okay, was ito pala, may post. soon deleted. Hours later, dinilit na din ito ang latest video ni DJ Airfunk. It has come to our attention the involvement of DJ Airfunk about his recent post comment on X that have sparked discussions and concerns. We want to assure everyone that we are fully aware of the situation and are taking the necessary steps to address it. Okay? Yun pala, At sinagot buti na lang. ang mga private messages. Ay? X. Okay. Okay. Sinagot ang mga private messages. Ayon dito, Airfunk is not connected with Radio Natin station, not employed. His program in the station is on a block time program. We called his attention already, advised him to refrain from posting personal opinions that will affect the station. His suggestion, which we agreed, was to take a leave until such time when both parties has come up with a decision to settle the issue. Now, I don't think na hindi empleyado etong si DJ Airfunk ng Radyo Natin Kalbayog since 2021 pa lamang ay kabilang na ito sa naturang radio station, and in one of their posts ay tinawag pa itong production manager. Nakakahiya, di ba? A radio DJ at marahil ay isang production manager, pero kung umasta ay parang isang batang fan na walang pinag-aralan. Parang isang bata na pinupush ang ibang mga bata para awayin ang kaaway nito. Tumpak Miss O, no? Para sa akin, yun yung magandang term, no? Parang, alam mo yun, yung ina-idolize mo isang tao or ang mga, yung uma-idolize ka sa grupo, or basta may ina-idolize ka, tapos in a bad way po talaga, no? Yun po talaga yung nakakainis. But with him, he is using his words with malice and... Parang masyado siyang obsessed, yun yung magandang term. Sobrang obsessed niya. Yung to the point na nabubulag na siya na hindi niya alam yung kung tama ba yung mga sinasabi niya. Pero ulitin ko guys, hindi po yun kasalanan ng BINI, no? Sadyang yung mga tao lang po talaga, meron silang maling way kung paano nila tatanggapin yung mga bagay-bagay or paano sila susuporta ng tama. Misinformation, so Blooms will attack SB19 even more. Wala naman sanang problema kung hindi niya trip ang SB19 o fan siya ng BINI, but to incite hate and promote cyberbullying against a group na wala namang ginawang masama sa kanya ay napaka-unprofessional at nakakawala ng respeto. Well, siguro ay sakto lang din siya sa kanyang kinaroroonan dahil kung isa siyang 18, panigurado kapwa 18 lang din ang magpupulis sa kanya. Tama ka dyan, Miss. So ito, I think gagamitin ko yung platform ko, no, para sabihin sa inyo, no. Syempre sa Blooms, i-address ko yung Blooms, no, since alam ko naman meron tayong mga followers na Blooms, meron tayong mga subscriber na Blooms, and syempre 18, no. So unahin ko Blooms. Blooms, please wag po tayo magpadala dito, no. For me, hindi po ito talagang solid na fan or nasa fandom po talaga ng
Blooms po talaga, no? I think he's just a casual fan na sobrang obsessed na hindi po alam yung mga sinasabi niya, hindi niya po talaga alam na ito pala yung mga do's and don'ts, no? And alam mo yun, no? Sadyang ano lang siya. I think ngayon lang niya inidolo talaga ang Bean, no? Like Pantropiko lang siya nung sumikat po yung Beanie sa Pantropiko. I think doon na lang inidolize ang Beanie, no? I think late na siya, no? Hindi siya to the point na tulad natin na talagang way back 2020 pa po talaga, or 'di ba, alam mo 'yun, talagang fan na po talaga tayo ng Beanie, no? Talagang alam na po natin yung mga craft nila, no? And pero siya, I think he is just a fan nung pumutok po ang Beanie. Kaya hindi niya alam na ganito pala ang dapat na galawan po sa P-pop community, no? Kasi akala niya siguro kasi okay yung ganito, pero hindi pala, no? So Blooms, please, wag tayo sanang magpa-apekto sa sabi niya, no? So hayaan na po natin siyang tumahimik. Wag po nating atakihin yung ibang fandom, especially 18. Wag po natin atakihin yung 18 dahil ano lang naman siya lang po yung gumagawa ng dahilan kung bakit po nasisira. Kaya magtingin ko baka magkaroon ng fandom wars, no? Dahil po sa mga ganitong klaseng personality po talaga, no? So please stop natin kung ano bang pwedeng mangyari, no? Kasi ako, as much as possible, gusto kong pigilan, gusto kong hindi matuloy yung mga ganitong klaseng bagay, no? Kaya ayun lang, Blooms, tuloy lang tayo, suportahan natin, healthy competition lang. Kasi SB19 and Beanie, pag nagsama sila, pag nakikita nyo pag nagsama sila, guys, ano lang sila, para magtropa, magkaibigan, no? So sana tayo, wag natin sirain yung ganun, kasi baka pag tayo po ay nagkaaway-away, baka dumating sa point po talaga na pati po sila, pati po tayo, no, mag-away-away na rin po, or baka pati sila mismo, ang SB19 and Beanie, no, pagkailangan na po. Wag natin hayaan mangyari yun, no. Hindi na pipa price yun, no. Sobrang magkakaroon na po siya ng ano ba dito, ng border, like pangit tingnan, guys. Like kunyari nasa ibang bansa kayo, SB19 at Beanie, no, di ba? Ang pangit naman tingnan nun, guys. Nasa ibang bansa kayo, nire-represent nyo ang Pilipinas, tapos magkakasalubong kayo, magdadaanan lang kayo, di ba, no? Huwag ang pangit tingnan nun, guys. Sobrang pangit po nun, no? Tinawag nyo pa kayong P-pop, Pinoy, pero pareho kayong Pinoy, pero hindi kayo nagtutulungan, di ba? So, ayun lang, yun lang po ang message ko, no? Tuloy lang tayo. Hayaan nyo yung mga ganitong klaseng mga tao. Hayaan nyo yung mga ganitong klaseng mga tao, no, na gawin yung mga gusto nila, or I think, kung may atakihin man tayo, I think wag po yung fandom na 18, kasi wala po silang, for me, wala po silang ano dito, no. It's all up to this guy po talaga. Siya po talaga yung may dahilan kung bakit po magkakaroon ng ano. Kaya kung may atake kayo, siya na lang po atakihin nyo. Hindi, yun lang, guys. Basta one love, yun lang. I hope na matigil po kung anong mapigilan, or kung anong mapigilan man kung anong pwedeng mag-erupt po, no. So, ayun lang, guys. One love lang. Let's go, let's go, let's go. Pipa price, yun lang ang goal natin. Umangat po lahat. So, ayun lang. Maraming salamat. So, this is Boy the Bed signing out. Peace. That's it.